Yeah. Mga loyalistang mga Mga loyalistang mga ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang mga may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Ay, kamusta mga parts? At welcome po dito sa aking other channel, ang Pinoy Lens, no? Where we are saying my perception. Alright. Anyway, pag-usapan po natin ngayon ang nangyari sa Mindoro kung saan ay binomba at marami o dalawa yata ang namatay dito. Bago tayo mag-upisa ay pakikita ko po muna sa inyo yung news, no? Yan. Sabi nito ay si National Democratic Front, pambira. Pera kasi mga pera. Confirm the deaths of 2 students, no? Sayang. At ito po ay nangyari sa Barangay Cabacao, Abrade Ilog, sa Occidental Mindoro noong January 1. No? At syempre, in a statement release Sunday, daw, NDF Mindoro spokesperson, Maria Patricia Andal, no? But aside from the 2 students, 3 mangyan daw, Iraya children were also killed while their mother was injured during the bombing. Andal said the body of the 2nd student who was earlier reported missing during the withdrawal and the 3 children were discovered by villagers 2 days after the bombing. At sinabi niya rito na ang part of the group from Metro Manila who went to Mindoro to conduct research, interviews, and integration activities with indigenous peoples and farmers, as well as with an NPA unit during the New Year period. Huwag na po natin ituloy yan at mamaya na ulit. Anyway, ang akin lang mga dito, anong ginagawa ng mga estudyante doon? No? In the first place, New Year to eh. Di ba? Yung nangyaring bombahan, New Year. Anong ginagawa ng mga estudyante doon? Di ba dapat yung mga estudyante ay nasa kanila pamilya sila? Di ba? Yun ang tanong ko. Di ba? Bakit sila nandun sa Mindoro? Huwag mo sabihin sa akin ha. Oo, kasi they're volunteered para mag-interview, mag-research. Bakit? Hindi ba sila pwede mag-research after the New Year? After na makasama nila yung pamilya nila. Alam niyo mga parts, kaya ako sinasabi ito kasi kalokohan lang yan. No? Kaya yung nangyari bombahan dyan, malamang tinitiktikan na ng military mga yan. Hindi naman tanga military eh. Para sabihin na may malaman na may LP doon, bobombay na agad. Siyempre mag-i-investigate yung mga yan. Gagawa sila ng plano na to survey, no, para makita kung totoong may mga NPA dyan. And I'm sure na confirm sa mga military na talagang pugad ng mga NPA o terorista ito. At siyempre, doon naman dadalhin niya ng mga yan. Kasi ako, naniniwala ako sa isang nagsabi na sila ay nire-recruit ng mga ito kaya nandun sa Mindoro. And you know what? It's January 1. Are they supposed to be with the parents? I'm just saying again. Kasi sa dami ng mangyayari, but January 1 pa. So, these are all bullshit when it comes to NPA, NDF. Kasi, ano talaga sila eh, recruiter, no? Ang Gabriela, teacher, yung mga kabataan party list, akbayan, mga ano yan eh, mga recruiter yan. Kaya, alam nyo, yung mga namatay, condolence sa mga pamilya noon, pero sayang, dahil, alam nyo kasi, katulad sinabi ko sa inyo noon, na itong mga recruiter na ito ng NPA, ay kahit na bahay nyo, may bebenta nito, no? Dahil sa galing magsalita. No, kaya ang akin lang masasabi po sana ay ituloy na lang pa rin ng military ang paglusob sa mga natitira pang mga NPA. Kailangan talaga eh. Kailangan na mawala na sa system ang mga NPA na yan. And marami na mga gago sa Pilipinas kayo. May mga addict na naman, di ba? At may mga dumami na naman ng mga crime. So, hindi na natin kailangan ng mga terorista. No? Kailangan sila mawala na talaga sa ating bansa. Kasi believe me, sila ang isang dahilan kung bakit hindi umaangat ang Pilipinas. Ang akin lang naman dito mga parts, no, my perception here is nakikita ko na lumalakas na naman ang NPA. At sa program ng NTF-ELCAC na talagang ginawang paraan ni Tatay Digong noon, ay ngayon, hindi na natin alam kung importante pa ba ang papel ng NTF-ELCAC. Aba, mas malakas pa sa social media si Gadon, no, yung walang ginagawa na sekretary na bayan ng Pilipino, ang mas nakikilala at nakikita mo. Pero mga NTF-ELCAC, well, I guess siguro tahimik sila, but the problem is, what is going on? Maybe this operation was made also with the coordination of the NDF. NDF, ano ba yun? Pati ako. Ng NTF-ELCAC, kaya siguro nilusob nila Mindoro. Alam niyo mga parts, hindi gagawa ng operation ng mga military kung wala silang confirm. Diba? Bihira lang sa mga ganyang classic operation yung magkakamali. Diba? Nagkataon siguro na dire-recruit nila o tinetrain nila o hindi pa tapos i-brainwash yung mga estudyante na to. Kaya dinala ito sa Mindoro para ipakita, kunwari, ang kanilang mga pinaglalaban. Diba?
Ang nakakaawa rito, nakakalungkot, matagal na yan, 80s, 70s, nandiyan na yan, pero hanggang ngayon hindi pa rin nadadala ang gobyerno. Pero masakit kasi, kaya naman dahil hindi ito pinakikialaman masyadong gobyerno, dahil mismo ang bangag ay hindi mismo nagpo-focus sa mga ganyang klaseng sitwasyon sa Pilipinas. Kasi security talaga ang kailangan ng Pilipinas para umangat ang ating bansa. Pero sa nakikita natin, wala namang ginagawa ang bangag, kaya yan ang nangyayari. What happened to Mindoro is just, man, 3 years na in the making, pero bakit ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong klaseng balita na sana magsunod-sunod na? Alam niyo mga pards, you have to think the fact na simula na umupo si Bangag at kinausap ni Tamba ang mga makakabad block, ay talagang lumakas na naman sila. And this bombing to Mindoro is just, ano, kasi may nagsasabi na marami na raw ang nare-recruit na naman at lumalakas na naman ang mga NPA. And I hope that's not true. I hope. Dahil sayang lang yung pinaghirapan ni Tatay Digong para mapahina niya mga ito. Kaya nga galit sila sa Duterte. Simula kay Tatay Digong hanggang sa mga anak-anakan. Dahil nasaktan ang kanilang grupo na wala ng dilihensya, namatay pa ang kanilang boss sa Netherlands. Kaya ngayon, they have to come back, they have to be stronger, and they have to make sure they have funds. Ang nangyayari kasi ngayon, nakakalukot, ay mismo yung pera ng bayan ang ibinibigay natin sa mga hinayupak na party list na yan na pinamumudmud nila sa mga LPA sa bundok. And that's so sad. No? Kasi kung akong presidente, I'm not gonna allow that. Gusto nyo mag-congressman? Fight for district. Gusto nyo maging representative ng tao? Go to your place, to province, tumakbo kayo ng congressman, labanan nyo yung incumbent congressman. Fair na yun, di ba? Ang problema kasi, ang mga party list na yan, hindi naman mananalo yan sa district. Hindi nila kayang labanan ng one-on-one ng mga kandidato ng congressman kasi alam nila na sila'y terorista. Kaya ang akin lang masasabi dito, my perception here, mga pards, is we have to be careful. No? Ang mga magulang, alam ko, sa kolehiyo, ang mga bata, pagka pupunta ng Maynila para mag-aral, hindi natin nakokontrol agad, hindi natin nakikita. Pero, maniwala kayo o hindi, o kung tatanggapin yung sinabi ko, we have to monitor them. And we have to continue talking to them. Kayo nagpapaaral mga magulang, kayo nagpapahirap, lalo na mga OFWs. Nagsesend sila ng pera para sa pag-aaral ng anak. Kung napanood nyo yung isang balita ng SMNI na isang nanay, namatay yung babae, kasama pa ni Nangko, yung representative ng Kabataan Party List, namatay dahil sa bombing sa Mindoro. Anong ginagawa niyo doon? Ang sabi rin ng nanay, gagawa lang daw ng homework. Siguro, umalis yung bago magpasko o pagkatapos magpasko. Siguro, nangako siya na babalik sila before New Year. Pero hindi nga. Kita mo, nagkabombahan nga noong January 1. So, ito yung mga tipo, mga ilang estudyante na mga mahihina pa rin na naniwala sa mga ito na ngayon ay nawala. Nasaktan, may namatay raw na 2. Kaya, it's really hard. No? Kaya tayo mga magulang talaga, we have to make sure ng ating mga anak ay nasa mabuti kalagayan. Not perfect, pero at least makikita natin kung nasaan sila ngayon. May pagkukulang, oo. Pero yung nagsalita sa SMNI, yun yata ay OFW, umuwi pa nung nalaman niya na patay na yung anak niya. Masakit. Biro mo, nagpapakirap ka sa ibang bansa, utusan ka sa ibang bansa, para mapag-aral mo lang yung anak mo, pero ngayon wala na. Hindi naman mamamatay sa bombahan niya ang babaeng estudyante na namatay kung hindi siya nagpunta sa Mindoro, kung hindi siya naniwala sa pambobola ng mga NPA recruiter na yan. Di ba? Pero, ganoon talaga. I mean, it's hard to say it, pero wala tayong magagawa. Nadala na ng brainwash ng mga NPA na to, yung batang namatay, nadamay lang sa gera. At kung matatandaan nyo rin, di ba, meron din sa news na merong isang PhilAm na nakita doon, di ba? At ito pala ay nag-umpisa na maging ganyan sa New York daw. Sa New York pa yun? I think sa New York nga. Ay nagrarally na yan sa New York. Para sa Amerika, they don't really, parang hindi na pinababayaan ang mga ganyang klase terorista. Pero siguro sa US dito, sa US ay hindi nila, wala sila masyadong reklamo, kaya gano'n. But, guess what, Ketchup? Ngayon ay nakatutok ngayon ng Amerika sa investigation ng Pilipinas dahil po sa nangyaring bombahan sa Mindoro, dahil po sa na-recruit nilang PhilAm na ang pangalan ay Chantal. Merong balita kahit dito sa US na they are making their own investigation ng US Embassy kung bakit nagkaganyan. And that's really messed up. No? Nakakahiya. Dahil mismo ang Amerika ngayon ay gagawa sila ng investigation para isipin paano na-recruit to at saan galing to. Lalo na ngayon, mahigpit ngayon dito sa US when it comes to that.
So, kayo mga magulang diyan, paalala ko lang po sa inyo, lalo na kung meron kayong anak na nag-aaral sa Maynila at kayo nasa probinsya, alamin nyo mabuti. And part na ng system yan sa Pilipinas na may mga NPA na ganyan na hindi pa tinatanggal ng gobyerno. Wala tayong magagawa. All we can do right now is to make sure our kids are in good hands. Or pag nag-aral sila sa Maynila, malayo sa inyo, hanggat maaari, you keep talking to them, communicate with them, kamustahin mo sila, make them comfortable to you para hindi sila magtago sa inyo. Okay, yun na lang ang tanging magagawa ng isang ordinaryong Pilipino na nagpapaaral sa Maynila kung kayo nasa probinsya at para naman sa mga OFW na nagpapaaral sa estudyante sa Maynila at alam nyo na itong nangyari, meron nang nagpa-interview, may umuwi na ng OFW dahil namatay anak, that will be a lesson to all of us. Kaya this time, kailangan natin kausapin mabuti ang ating anak. Kamusta ka na? How are you? What do you need? Or you wanna talk? Or what? Di ba? You have to make a conversation sa inyo, sa mga anak nyo, para maging komportable sila. Iba na po kasi ngayon eh. Di ba? Sa mga tao naman may Pilipino na nasa probinsya at sa Maynila pag-aaral mga bata, at least kayo mas madali kumpara sa OFW. Okay? Makakausap nyo mas mabuti. Kaya ang akin lang po, ingatan po natin ating mga kabataan, buhay pa ang mga NPA na yan, at habang ang inyong kabataan o yung inyong mga anak ay nag-aaral sa Maynila at malayo kayo, di balik malapit lang, pero kung malayo kayo, nasa danger zone ng inyong mga anak. Kasi tandaan yan, ang mga NPA recruiter, ang kanilang nire-recruit ay yung mismong mahina ang loob, may problema sa pamilya o sa buhay. Yan ang kaya-kaya nilang i-brainwash. At sa mga taong open-minded, malayo pag-iisip, at pinagtatawanan nyo ang NPA, binubuli, okay yan, tuloy nyo yan. Okay, again, condolence po sa namatayan ng mga anak at sa mga magulang, at sana po hindi na maulit ito. Bantayan po natin ang mga anak dahil ang mga NPA na yan, kahit ganyan na nangyari, meron pa rin po yan lalo sa mga universidad. Okay? Alright, hanggang dito lang po at kayo po ay mag-iingat. Again, subscribe at comment kayo, share, like at press the notification bell. Okay? This is Pinoy Lens at ingat po kayo dyan and I will see you again. Bye-bye.